Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at tagasuporta sa inyong YouTube channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari taong 1985. Madalas po kong pinagtatawanan dahil sa aking itsura. Ang akin po kasing balat ay kulubot na parabang balat ng isang bayawak. Bata pa lang po ako noon nang maganap ang isang aksidente. Iniligtas daw po ako ng aking ina mula sa sunog. Idagdag pa sa kanilang pinagtatawanan sa akin ang tungkol sa aking ina. Anak daw po ako ng isang baliw. Nawala po kasi sa katinuan ang aking ina pagkatapos niyang masaksihan kung paanong pinatay ng aswang ang aking ama. Upang mapanatili ang kanyang kaligtasan sa madalas niyang paggala sa gabi, napilitan po si Lolo Ingkong na ikulong si nanay sa aming bahay. Nang mga panahon po kasing yun, ay marami na ang nabibiktima ng mga aswang. At sa mga oras din na yun, ay hindi pa namin alam kung sino ba talaga ang nilalang na madalas na gumagambala sa mga tao. Bago ko nga pala simulan ang aking istorya, ay nais ko lamang pong ipaalam sa inyo na ang mga pangalan at tauhan na aking ginamit ay sinadya ko pong baguhin upang mapangalagaan ang kaligtasan ng totoong lugar sa pinangyarihan ng aking kwento. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalan na David. At ito ang aking kwento. Kapitan Merto, hindi po ba niyo nakita si nanay? Aba, hindi. Bakit? Nakatakas na naman ba siya sa kulungan niya, ha? Hindi nga po eh. Umalis po kasi ako kagabi para mangaso. Ang buong akala ko po kasi babalik din po agad si Lolo Ingkong. Hindi ko naman po akalain na umaga na rin pala makakauwi si Lolo. Abay, pambihira ka naman, bata ka, oo. Abay, bakit mo iniwan mag-isa si Cynthia? Alam mo naman na delikado ngayon. Sus, ang sabihin niyo, tay, pabayang anak talaga yung bayawak na yan. Anak, tumigil ka nga, ha? May pangalan si David. Hindi bayawak ang pangalan niya. Kaya umayos ka. Nag-aalala na nga yung tao eh. Nilalait mo pa. Tay, sinabi ko lang naman po kung anong opinion ko. Kung totoo nagmamalasakit siya sa kanyang inang baliw, aba, hindi niya iniiwan ng mag-isa. Di ba, Errol? Oo naman, Kapitan Merto. Tama po si Abong sa mga sinabi niya. Baka naman natauhan na si Aling Cynthia. Pagkatapos, sumama na sa ibang lalaki. Dun sa kapwa niya baliw. Tumigil na kayo. Nanay kong pinag-uusapan niyo dito. Errol, Abong, ano ba? Tama na yan. Tumigil na kayo. Kung mabuti pa tulungan na lamang natin si David na hanapin ang nanay niyang si Cynthia. Baka kung saan lang yun nagpunta. Huwag na. Huwag niyo na po akong tulungan, Kapitan Merto. Ako na lang po maghahanap kay nanay. Hindi naman pwede yun, David. Kailangan ka namin tulungan. Hala, sige na, Abong at Errol. Samahan niyo na si David. Pumunta na kayo sa gubat. Ako naman, magtutungo agad ako sa sementeryo. At baka doon na naman nagpunta si Cynthia. Magtatanong-tanong na rin ako sa mga tao at baka mamaya may nakakita sa kanya. Ay nako, damay na naman kami sa katangahan ng bayawak na to eh. Nakakainis talaga. Pahinga na nga namin to eh. Kapitan Merto, hindi po ako makakasama kay David sa paghanap sa nanay niya. Mas kailangan po kasi ako ng asawa kong buntis. Ang mabuti pa kaya, kayo na lang po sumama sa kanya. Kailangan ko na pong umuwi. Buong magdamag na tayo nasa gubat. Kukumustahin ko naman po ang asawa ko. Pambihira na yan. Ang dami mo namang katwiran, Errol.
Ilang oras lang naman yun eh. Hala, sige na. Samahan mo na ang aking anak na si Abong. Alalahanin niyong kasama sa tungkulin natin ang protekta ng mga taong nasasakupan natin bilang kawani ng barangay. Hindi na, wag na po, Kapitan Merto. Kaya ko naman pong hanapin si nanay na mag-isa eh. Hindi mo kakayaning hanapin si Cynthia na mag-isa, David. Sasamahan ka na ng mga tanod ko. Sige na. Napasulyap ako sa gawi ni Abong at Errol. Halata sa kanilang muka na napipilitan lamang ang mga ito. Alam ko na kapag nakaalis na si Kapitan Merto, ay pagtatawanan lamang nila ako at pagtitripan. Kaya naman, tinalikuran ko silang dalawa at walang imik na umalis. Narinig ko ang yabag ng kanilang mga paa. Sumunod sila sa akin habang naririnig ko ang hagik-gik ng kanilang tawa. Sinadya talaga nilang iparinig sa akin kung ano ang mga pinag-uusapan nila. Tol, marunong ka bang gumawa ng patibong? Ha? Aba, oo naman. Teka, sandali. Bakit? May huhulihin ba tayong hayop, ha? May bayawak kasi sa unahan ng daan natin, Tol. Ang pangit ng bayawak. Saksakan ng pangit talaga. At may damit ang bayawak, Tol. May bumili kaya sa atin kung sakaling ibenta natin ang bayawak na yan. Baka kahit libre, hindi siya tanggapin. Teka, ako ba ang pinag-uusapan nyo, ha? Bakit? May iba pa bang bayawak dito maliban sa'yo? Hindi ako nakikipagbiruan sa inyong dalawa. Kung wala naman kayo may itutulong pala sa akin, ang mabuti pa. Umuwi na lamang kayo. Hindi ko kayo kailangan dito. Hoy, teka, papalala ko lang sa'yo, ha? Baka nakalimutan mo na kung hindi naman dahil kay tatay, hindi ka namin sasamahan dito, ugok. Tsaka isa pa, tanong lang. Ang hirap siguro na magkaroon ng isang ina na baliw, ano? Sus, Abong, wag mo na siyang tanungin kung mahirap magkaroon ng baliw na ina. Mas mabuti na itanong mo kay David kung mahirap bang maging isang bayawak. Tignan mo naman, Tol, oh. Tignan mo ang kanyang balat sa braso. Grabe. Pwede nang paggasaan ng itak sa sobrang kagaspangan. Tumigil na kayo. Wala kayong alam kung gaano kahirap papin at pintasin ng mga kagaya nyo. Magpasalamat na nga lang kayo eh. Alam ko pa rin kung paano magpakatao. Huwag kayong mag-alala. Hindi nyo ako katulad. Mukha nga kayong tao, pero ang asal nyo ay parang sa hayop. Kahit ganito ang itsura ng balat ko, alam ko na mabuti akong tao. Hindi katulad nyo. Mga asal demonyo. Wow! Hanip pa. Lakas mong makapikon, ha? Ano? Subang tamaan, ha? Hindi ako pumapatol sa mga hayop. Ba't lintig na to, ha? Hinahamon mo ba ako, ha? Tol, ano ka ba naman? Huwag mo na siyang patulan. Sige ka, baka mahawa ka, ikaw rin. Kung sa bagay, tama ka. Baka mamaya magkapalit pa kami ng balat ng bayawak na yan. Maigpit kong nakuyom ang aking mga kamao dahil sa labis na galit. Subalit, mas nanaig sa akin ang kagustuhan kong mahanap si nanay. Kaya naman, mas pinili kong tumalikod na lang at wag na lamang pansinin ang mga pagpaparinig ng dalawa sa akin. Pagkalipas ng ilang oras na paghahanap sa aking ina, hindi namin siya nahanap. Kung saan-saan kami napadpad, panay rin ang tawag ko sa pangalan ni nanay. Habang ang dalawa naman sa hulihan ng aking daan ay panay din ang bulungan at hagik-gikan ng tawa. Kung makatawag naman sa kanyang ina para namang sasagot sa kanya. Wala nga sa katinuan, di ba? Ibig sabihin nun, walang nakikilala, tulala at tanga.
Mas baliw pa yata to kaysa sa nanay niya. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at hinarap ko silang dalawa. Nanginginig ang aking katawan dahil sa pagtitimpi ko ng galit. Oo, mas baliw nga ako kaysa sa aking ina dahil nanay ko nawawala. Pero kung baligtarin natin ang sitwasyon at ang ina niyo naman ang biglang nawala, ganyan rin ba ang sasabihin niyo? Ganyan pa rin ba kalakas sa mga tawa niyo? Kung kayo naman na nasa kalagayan ko, pababayaan niyo ba nanay niyo? Pasensya ka na. Wala na akong ina. Tsaka, hindi yung mangyayari, David. Dahil hindi naman baliw ang nanay namin eh. Hindi nga namin alam kung bakit sumama-sama pa kami sa'yo rito. Alam mo, sa totoo lang, mukha mo palang nakakatawan eh. Kaya hindi namin mapigilan ng pagtawa. Masisisi mo ba kami, ha? Kung ngayon lang kami nakakita ng tao na mukhang bayawak. Isa pa, hindi namin trabaho ang maghanap ng nawawalang baliw. Kaya ang mabuti pa, ikaw na lang ang maghanap sa iyong ina. Baka may samaligno ka pa eh. Ipasa mo pa sa amin ang malabayawak mong balat. Halos hindi ako makahinga sa labis na sama ng aking loob habang umaalingaw-ngaw ang malademonyong tawa ng dalawa. Subalit mas pinili kong maging matatag at labanan ang lahat ng kanilang panlalait sa akin. Sige na, makakaalis na kayo. Salamat na lang sa tulong nyo. Tulong na mas nakadagdag pa sa bigat na nararamdaman ko. Wala kaming pakialam sa nararamdaman mo. Tama ka. Wala nga kayong pakialam. Dahil hindi naman talaga kayo tao. Hayop ang tawag sa mga kagaya niyong walang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. Ano? Ano sabi mo? Para sa akin, hindi tao ang tingin ko sa inyo. Masahol pa kayo sa mga hayop na pinapana ako sa gubat. Sa tuwing nanguhuli ako ng mga baboy mo, ang mga pagbumukha ninyo nakikita ko. Kaya nga nalilito ako minsan eh. Kung tao pa ba kayo o hayop? Tila napikon si Errol sa aking mga sinabi. Kaya naman, inambahan niya ako ng suntok sa muka na agad naman pinigilan ni Abong. O tol, sandali lang. Huwag mo nang patulan. Ano ka ba? Tama. Huwag mong patulan na kagaya ko, Errol. Dahil kapag sinaktan mo ko, tiniti ako sa'yo na pagsisisihan mo. Isa pa, di ba ang sabi nga nila, ang mga taong pumapatol daw sa kagaya kong anak ng baliw, wala na rin pinagkaiba sa akin. Hindi! Hindi totoo yan! Tuluyang lumipad ang suntok ni Errol at tumama yon sa aking muka. Ngunit nabaling lang ang aking paningin sa kabilang direksyon. Hindi ako nagpatinag sa malakas niyang suntok. Kailangan kong magpakita ng katapangan para tigilan na nila ako. Ngunit mas naging dahilan pala yon upang mas lalong lumalim ang galit nila sa akin. Pinagtulungan nila akong dalawa na suntukin. Tama na! Huwag niyo akong saktan! Ano bang ginawa akong kasalanan sa inyo? At palagi niyo na lamang akong ginaganito. Palagi niyo akong inaasar, sinasaktan at pinagtatawanan. Hindi ko rin alam kung bakit mainit ang dugo ko sa'yo. Nakikita ko pa lang ang pagmumukha mo. Nasusura na ako at kumukulo na agad ang dugo ko. Kung ayaw mo akong makita, di bumikit ka. Tanga ka pala eh. Mas lalong napikon si Errol at nauwi sa suntukan ang paghahanap namin kay nanay. Nagpambuno kaming dalawa at gumulong-gulong sa lupa. Habang si Abong naman ay panay ang sipa niya sa akin likod. Maya-maya pa ay biglang dumating si Kapitan Merto. Mabilis siyang lumapit sa aming kinaroroonan kasama ang kanyang mga tanod para awatin kaming tatlo. Hoy! Hoy, ano ba yan? Tama na! Ano ba? Awat na! Ano ba nangyayari sa inyo, ha?
Ay nako, pambihira talaga kayo. Mabuti na lang pala at sinundan ko kayo. Kung hindi, wala akong kalam-alam na nagpapatay na pala kayo. Lentik na yan. Ipaliwanag nyo nga kung ano nangyayari dito, ha? Kasi itong si David siya na nga ang tinutulungan namin. Siya pa ang galit. Hindi totoo yan. Inaasar niyo ako. Pinagtatawanan niyo ako ni Abong. Teka, bakit naman nadamay ako dyan, ha? Umaawat lang naman ako sa inyong dalawa. Abong, tumigil ka, ha? Hindi ka umaawat. Nakikisipa ka rin kay David. Tsaka may umaawat ba? Nahawak mo sa kamay si David? Lumalabas na pinagtutulungan niyo siya. Ay nako, pambihira naman kayo. Alalahanin niyo, ha? Mga tanod kayo. Dapat kayo nagbibigay ng magandang halimbawa sa mga tao na sasakupan ninyo bilang pagpapanatili ng katahimikan sa baryong ito. Tagdaan niyo dalawa. Tanod kayo. Hindi kayo mga sanggano. Nakakahiya kayo. Tay, maglilingkod kami sa baryo, pero hindi sa ungas na yan. Dinuro pa ako ni Abong habang bakas sa kanyang muka ang galit. Kaya naman, pinigilan na sila ni Kapitan Merto. Hala, sige na. Tama na yan. Umuwi na kayong dalawa. At ikaw naman, David, sasamahan na lang kitang umuwi sa bahay niyo. Nahanap ko ng nanay mo. Talaga po? Oo, nakita ko siya doon sa may sementeryo. Natutulog sa ibabaw ng nicho ni Dante. Anak naman ng 7 kamote, oh. Sana, sinabi niyo agad sa amin, Kapitan, na nahanap niyo ng baliw na yun nang nakauwi na kami. Paano ko sasabihin? Ha, Errol? Wala na eh. Nauna na ang pagsusutukan niyo dalawa. Hala, tara na. Umuwi na tayo. At gusto ko na rin magpahinga. Dahil sa nangyari, mabilis kaming iniwan ni Abong at Errol. Kaming dalawa naman ni Kapitan Merto ay umuwi na rin sa bahay. Pagdating namin ay agad kong nakita si Nanay. Nakaupo siya sa bangko habang pinupunasan ni Lolo Ingkong ang paa ni Nanay. O paano? Maiwan ka na namin dito, David, ha? Siya nga pala. Huwag niyong hahayaan na mawala ulit si Cynthia. Aba, mahirap na. Baka matsyempohan siya ng mga gumagalang aswang. Alam mo naman ang kalagayan ng baryo natin, hindi ba? Nahaharap tayo sa matinding suliranin. Opo, Kapitan. Maraming salamat po sa tulong niyo. Hala, sige na. Lapitan mo ng nanay mo at gamutin mo rin ang mga sugat mo. Nagdadalawang isip akong lumapit kay Lolo Ingkong dahil alam kong pagagalitan na naman niya ako. Pero nang matapos ito sa kanyang ginagawa, ay siya na ang unang nagsalita. Hala, sige na, David. Ipasok mo na nanay mo sa kulungan. Kailangan nating mag-usap na dalawa. Nang pumasok sa loob ng bahay si Lolo Ingkong, nilapitan ko naman si Nanay na panay ang pagsasalita ng kung ano-ano. Inay, halika na po. Pumasok na po tayo sa loob ng bahay. Akma kong hahawakan sa kamay si Nanay nang iiwas niya ang kanyang kamay. Tinatanong niya ako kung sino ako, kung ano raw ang pangalan ko. Sa tuwing sinasagot ko siya, palagi niyang sinasabi na wala raw siyang anak at patay na ang kanyang asawa. Kung minsan naman, bigla niya akong yayakapin at sasabihin, patayin ko raw ang mga aswang na pumatay sa aking ama. Ilan lamang ang mga yon sa ginagawa ng aking ina na labis na nagpapabigat sa kalooban ko. Pakiramdam ko, pagod na ako sa pag-aalaga sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ko ikinulong si Nanay. Pagkatapos ay agad akong nagtungo sa kusina at nakipag-usap kay Lolo Ingkong. Ano pong pag-uusapan natin, Lolo Ingkong? Hindi ko rin nagugustuhan
ang madalas na pagtakas ni Cynthia mula sa kulungan niya. Nag-aalala ako, paano kung mapahamak siya? O di kaya naman matsyempuan siya ng mga aso na gumagala sa gabi. Sana, hindi na ito maulit, David. Hindi mo dapat iniiwan na mag-isa ang iyong ina. Ipinagpaliban mo muna sana ang pangangaso mo. Lolo Ingkong, aksidente po ang pagkakatakas po ni nanay sa kulungan niya. Wala pong may kagustuhan nun. Isa pa, kaya lang naman po ako nangangaso sa gubat dahil yun lang naman po ang alam kong hanap buhay. Ang inaalala ko lang naman dito ay baka mapahamak siya. Hindi ka muna sana umalis kagabi nang malaman mo na hindi pa ako umuwi. Dapat palitan tayo sa pagbabantay sa kanya. Yun lang. Pasensya na po kayo, Lolo Ingkong. Pero hindi habang buhay ay maikukulong po natin si nanay sa bahay. Isa pa, nakauwi naman po siya ng ligtas, di ba? Ang mahalaga, nandito na po siya at sikapin na lang po natin na wag na po itong mauulit. Ay nako, sana nga ay hindi na maulit ito. At teka nga pala, David, nabalitaan mo na ba ang nangyari doon sa kabilang baryo? Ang alin po, Lolo Ingkong? Aba, 3 ang natagpo ang patay sa kanilang kakauyan. Kaya asahan na natin na maging sa baryo natin ay mas lalong maghihigpit ang ating kapitan sa pagbabantay sa kagubatan. Baka matsyempoan ka ng mga tanod at parusahan ka kapag nakita nilang nangangaso roon. Hindi po nila ako mapaparusahan dahil nasa tamang edad na po ko. Isa pa, ano po bang itsura ng mga bangkay na natagpuan? Ay nako, brutal ang kanilang kamatayan. Kagaya ng naunang mga biktima, kalahating katawan lang nila ang natatagpuan at ang kaputol ay nawawala pa. Bukod pa ron, marami ring mga taong nawawala na hanggang ngayon hindi pa rin sila nahahanap. Kaya naman na po, bawas-bawasan mo ang madalas na pagpunta sa kagubatan. Baka ikaw naman ang sunod na mapahamak. Hindi po yun mangyayari sa akin, Lolo Ingkong. Dahil nag-iingat naman po ko Diyos ko naman batang oo. Pinapaalalahanan lamang kita. Ayokong pati ikaw mawala sa amin ng nanay mo. Paano na lamang kami kung pati ikaw ay mawala? Sino na mag-aalaga kay Cynthia? Mag-iingat na lamang po ako, Lolo Ingkong. Pero hindi niyo po ako mapipigilang mga susagubat. Wala nang nagawa si Lolo Ingkong nang pumasok ako sa loob ng aking silid. Ipinatong ko ang aking pana sa ibabaw ng aking lamesa. Saka ko hinubad ang aking damit. Napangiwi ang aking muka dahil sa sugat ko sa aking likod. Pagsapit ng gabi ay hindi ako dalawin ng antok. Kaya naman naisip ko munang lumabas ng bahay para sana ay magpahangin. Ngunit bigla kong napansin ang kakaibang liwanag sa gitna ng taniman ng sitaw ni Lolo Ingkong. Aba, teka, bakit parang nagliliwanag ang mga dahon ng punong yun? Dala ng aking kuryosidad, nilapitan ko ang puno sa gitna ng sitawan. Mas lalong kumislap sa dilim ang mga dahon. Kaya naman, hinawakan ko yun. Maya-maya pa, bigla akong nakaramdam ng kakaibang kate sa aking kamay. Napaatras ako habang kinakamot ang aking palad. Hanggang sa umabot yun sa aking braso. At kahit sumusugat na ang bawat pagkamot ko sa aking balat, mas lalo lamang tumitindi ang pangangate. Diyos ko! Ano ba to sobrang kati ng kamay ko? Ano bang gagawin ko? Humawak lang naman ako sa dahon ng punong to. Ano kayang klaseng puno to? Nang hindi tumigil ang pangangate, ay wala na akong nagawa, kundi ang humingi ng tulong kay Lolo Ingkong. Kinatok ko siya sa kanyang silid, habang patuloy pa rin ako sa pagkamot. Umabot na yun hanggang sa aking muka. Pakiramdam ko,
Kumakapal na rin ang talukap ng aking mga mata hanggang sa naramdaman ko ang pag-iinit ng aking balat. Lolo Ingkong! Lolo Ingkong, tulungan niyo po ako! Lolo Ingkong! Bumukas ang pinto at lumabas si Lolo Ingkong. Gulat na gulat ang matanda nang makita ang aking muka. Diyos ko po! Ano nangyari sa'yo, David? Meron na po akong hinawakan daon mula sa puno po na nakatanim po sa gitna ng sitawan niyo, Lolo. Lumiliwanag po kasi. Tapos ganito na po, bigla po ako nangati. Hindi ko po mapigilan ang aking sarili na magkamuti ng aking balat. Sobrang kati po talaga, Lolo Ingkong. Nahihirapan na po ako. Hinawakan ni Lolo ang aking namamagang kamay at muka. Bumakas ang pag-aalala sa kanyang anyo at pinapasok niya ako sa loob ng kanyang kwarto. Ano bang naisip mo? At pinakailaman mo ang tanim ko, ah? Isa pa, bakit nasa labas ka pa ng ganitong oras ng gabi? Huwag niyo na po muna akong sermonan, Lolo. Ano po ba nangyayari sa akin? Nalasog ka ng daon ng lipa. Ang sino man nahahawak sa kanyang daon ay mangangati na sobra hanggang sa nagnatin ka. Ano? Bakit naman po kasi kayo nagtatanim ng ganong klaseng halaman? Pambira naman kayo, Lolo. Meron akong dahilan kung bakit kailangan ko magtanim ng mapanganib na puno ng lipa. Kung ano man po yung dahilan nyo na yan, hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, Lolo Ingkong, tulungan nyo na lang po ako. Hindi ko na po talaga kaya ang kati. Marami na rin po akong sugat sa balat. Tignan nyo nga. Wala akong tigil sa pagkamot. Ay nako, sandali lang. At ikukuha mo na kita ng gamot. Lumapit si Lolo Ingkong sa kanyang lumang aparador. Pagbukas niya, ay napansin ko kagad ang mga ribulto na kulay itim at isang limbro na nakapatong sa estante. Kinuha niya ang bote ng langis at agad siyang lumapit sa akin. Anong kamay ba ang ipinanghawak mo sa daon? Ito pong kaliwang kamay ko, Lolo. Ano po bang uri ng laso ng daon ng lipa? Ang daon ng lipa ay isang tropical wood nettles. Kilala ito sa puno ng lipa sa Tagalog. Sa ibang wika, ang lipa ay tinatawag na ligas, lalo na dito sa Kabikulan. Isang kilalang lahi ng mga halaman na naglalabas ng lason na nagdudulot ng matinding pangangati sa balat. Bakit lumiliwanag po ang kanyang daon sa gabi? Hindi siya talagang lumiliwanag sa gabi. Kung nakikita mo ang liwanag ng kanyang daon, ibig sabihin nun, ikaw ang susunod sa aking yapak. Ano? Susunod po ako sa yapak nyo? Bilang antingero? Oo. At may papaliwanag ko lamang sa iyo ang lahat kapag dumating na ang takdang oras. Teka, ano ba ang kulay ng liwanag na nakita mo sa daon ng lipa? Kulay dilaw po na para bang ilaw ng alitaptap. Kapag nagkulay asul ang liwanag ng daon, yun na ang hudyat para ipamana sa iyo ang lahat ng aking mga kagamitan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ho? Manunugis po kayo ng aswang? Hindi lang ako basta manunugis ng aswang, apo. Hala, sige na. Kailangan ko na simulan ng panggagamot sa iyo. Matagal bago mawala ang pamamaga sa katawan mo. Siguro mga 2 araw pa ang kailangan palipasin. Naku, ano ba yan? Paano na ako nito, Lolo Ingkong? Natitiyak ko po na pagtatawanan na naman nila ako. Huwag mo silang papansinin. Isa pa, kasalanan mo naman kung bakit nangyari yan sa iyo eh. Ang hilig mo kasing makialam ng mga gawa ko. Kaya yan, tignan mo tuloy ang nangyari sa iyo. Lolo Ingkong, kayo po may kasalanan nito eh. Kung di po kayo nagtanim ng ganong klaseng puno, hindi po ako magkakaganito. Kagaya nga ng sinabi ko, may dahilan kung bakit ko itinanim ang punong yon. Hindi mo ba alam? Ganyang idadakot sa iyo nang itinanim ko ang puno ng lipa. At yun din ang gagawin mo pagdating ng araw. O yan, ayos na.
natapos ko ng paggagamot sa kamay mo, mamaya lang ay mawawala na ang iyong lagnat. Para bang bigla akong nanghina sa nangyari sa akin, Lolo Ingkong? Talagang makakaramdam ka ng panghihina dahil merong laso na pumasok sa iyong katawan. Hala, sige na. Kailangan ko na matulog. Masyado ng malalim ang gabi. Matulog ka na rin, Apo. Para bang nagdahilan na nawala ang pangngati sa aking buong katawan. Kaya bigla akong nagtaka sa kakaibang puno na yon. Kinabukasan ay hindi ako makakilos ng maayos dahil maga pa rin ang aking katawan. Kaya lang, bigla akong nakarinig ng malakas na pagtawag mula sa labas. Boses yun ni Kapitan Merto. Tao po! Tao po! Tatay Ingkong! Nandyan po ba kayo? Narinig ko na bumukas ang pintuan. Kasunod ng boses ni Lolo Ingkong. Pagsilip ko sa siwang ng pintuan ng aking silid, nakita ko ang maraming tanod kasama sina Abong at Errol. Anong kailangan nyo, Kapitan Merto? Pasensya na po kayo kung napaaga yata ang pagpunta ko rito. Gusto ko lang po kayong kausapin tungkol po sa bagong biktima na nakita po namin kanina lang madaling araw. Malapit lang po kasi sa lugar nyo eh. Wala po ba kayong napansing kakaiba kagabi o narinig man lang? Nako, wala naman po, Kapitan. Maaga po kaming natulog ni David. Pwede po bang makausap ko po si David? Ay sige, sandali lang. Tatawagin ko lamang siya. Hindi ko na hinintay na lumapit pa si Lolo Ingkong sa aking kwarto. Agad akong lumabas ng aking silid at lumapit kina Kapitan. Ngunit pagbungad ko, agad silang naghagalpakan ng tawa. Anak naman ng putya, David, oh. Ano nangyari sa mukha mo? Akala mo, longganisang naglalakad eh. Napahawak kasi siya sa daon ng lipa kagabi. Kaya namaga ang kanyang katawan. Ano ba nakakatawa sa itsura ng aking apo? Ha, Errol, sabihin mo nga sa akin. Wala naman pong nakakatawa sa mukha niya. Mukha lang po kasi siyang longganisa. Errol, pwede ba tumigil ka na? Nagkaganyan na nga ang tao eh. Pinagtatawanan mo pa. Hindi na nakakatuwa mga pinagsasasabi mo, ha? Ay, nako. Ako na naman ang nakita nyo. Makaalis na nga. Kapitan Merto, ano po bang kailangan niyo sa akin? Mangyaring meron na naman kasing sumalakay na aswang na manananggal kagabi. May nakita kaming panibagong biktima malapit lang dito sa bahay nyo. Sinalakay kasi nila ang bahay ni Errol. Balak ng mga aswang na atakihin ang asawa niyang buntis na si Isabel. Kapitan, tahimik naman po kagabi at wala po ako napansing kakaiba sa paligid. Ganun ba? O siya, sige na. Magpahinga ka na ulit. Magpagaling ka, ha? Talagang malala ang itsura mo ngayon eh. Para bang hindi ikaw? Dahil sa sinabing yon ni Kapitan Merto sa akin, malakas na namang napahagalpak ng tawa si Errol mula sa kinatatayuan nito. Ganon din si Abong na hindi na halos makapagsalita dahil sa katatawa. Hindi ko alam kung anong meron sa aking apo at madalas ninyong pinagtatawanan. Wala na ba talaga kayong magawa sa buhay ninyo? Lolo Ingkong naman eh. Para naman yatang masyado kayo nagpapapekto sa pagtawa namin. Dahil hindi na nakakatuwa. Baka naman sa bandang huli, pagsisihan nyo ang ginagawa nyo kay David. Kapitan Merto, bakit nyo naman hinahayaan ang mga tanod ninyo sa ganyang pag-uugali? Pinagagalitan ko naman po sila, Tatay Ingkong. Kaya lang, talagang makukulit ang mga ito eh. Sana, hindi na ito maulit. Hindi porkit hindi lumalaban ang aking apo, pwede na nilang gawin ito sa kanya. Pasensya na po kayo, Tatay Ingkong. Asahan niyo po at pagsasabihan ko ulit sila. Lalong-lalo na po ang aking anak. Sige po, tutuloy na rin po kami. Mabuti naman.
At marami pa akong gagawin. Naaabala ako sa inyo. Isa pa, umiinit ang ulo ko sa kilos ng mga kasama mo. Nananahimik ang aking apo rito eh. Pagkatapos, tatawagin niyo lamang at pagtatawanan. Bah, para yatang gusto niyo pang palakihin ang issue ah. Nakakasama kayo ng loob, Lolo Ingkong. Bakit? May pakiramdam ka pa ba ha? Kung ang inaatupag niyo na lamang ay ang trabaho niyo, hindi sala walang napapahamak. Hindi na kayo nahihiya. Nagro-ronda kayo gabi-gabi, pero may namamatay pa rin. Abat, sumusobra na po yata kayo ah. Errol, tama na yan. Tanod ka. At kapag pumatol ka kay Tatay Merto, ikaw ang lalabas na masama. Pabayaan mo na siya. Hindi lang talaga niya matanggap ang ginawa niyo sa kanyang apo. Kayo may kasalanan eh. Sinasabi ko lang naman ang opinyon ko. Hala, sige na. Makakaalis na kayo, Kapitan. Halika na, David Apo. Iniwan na namin ni Lolo Ingkong ang mga tanod sa labas. Kaya naman, wala nang nagawa si Kapitan Merto, kundi ang umalis sa tapat ng bahay namin. Lolo, hindi niyo na po dapat sinabi yun. Akala ko po ba sabi niyo eh, huwag ko silang papansinin. Pero bakit kayo po ang hindi nakapagpigil? Pasensya ka na, Apo. Ang hirap palang magtimpi ng galit kapag ikaw mismo makakarinig. Hindi ko lang talaga gusto ang isang tanod na yung kanina. Masyadong mapanglait at mapanghusga sa kapwa niya. Ay nako, tama na nga po, Lolo. Huwag niyo na pong isipin yun. Pagkalipas ng 2 araw, ay muling bumalik sa normal ang aking itsura. Kaya malaya na naman akong nakakalabas ng bahay. Ngunit isang gabi, muling nakatakas ang aking ina mula sa kanyang kulungan. Kaya naman, hinanap namin siya ni Lolo sa kakawyan. Dala lang namin ang sulo at ang aking pana. Ilang oras kaming naghahanap, ngunit wala talaga si nanay. Binalot ng matinding pag-aalala ang aking pagkatao, lalo na nang makarinig ako ng malakas na pag-angil mula sa itaas ng puno, kasunod ng malakas na pagaspas ng pakpak na parabang napupunit na kumot. Lolo, aswang po yun, di ba? Aswang na manananggal. Diyos ko po, Apo. Aswang nga lumilipad sa tapat natin. Bilisan mo. Kailangan na natin makalis dito. Baka nakita na nila tayo. Pagtingala namin ni Lolo Ingkong sa langit, ay sakto rin ang pagbulusok ng lipad ng aswang na manananggal. Tinangka niyang dagitin sa balikat si Lolo Ingkong. Ngunit iniharang niya ang kanyang itak sa aswang. Sabay bigwas ng taga sa nilalang na tumama naman sa kamay nito. Umangin lang malakas ang manananggal, saka ito lumipad, papalayo. Ngunit pagkalipas ng 5 minuto, muling bumalik ang manananggal at ako naman ang sinubukan niyang dagitin. Yumuko ako, sabay tutok ng aking pana sa muka ng aswang. Agad kong pinakawalan ang aking palaso. Tumama yon sa balikat ng nilalang. Nagpaikot-ikot ito sa paglipad hanggang sa nagpasya na itong tumakas. Mukhang nagiging agresibo na sila sa pag-atake sa mga tao. Lolo, mas kailangan po nating mahanap si nanay ngayon. Baka nasa panganib na po siya. Maghiwalay po tayo sa paghanap sa kanya. Nang magkasundo kami ni Lolo Ingkong, kagad kaming tumakbo sa magkaibang direksyon. Saka ko iginala ang aking paningin sa paligid. Hinanap ko sa bawat sulok ng kakahuyan ang aking ina. Ngunit wala siya. Pagkarating ko sa gitna ng kagubatan, ay bigla akong natigilan sa paglalakad. Mula sa aking unahan, nakita ko ang isang kakaibang nilalang. Hindi siya isang manananggal. Hindi ako maaaring magkamali. Aswang ik-ik ang nasa harapan ko. Kung ganun, saan yung puwersa silang umaatake sa mga tao?
Mukha yatang naliligaw ko ng daan, binata. Hindi mo yata alam na ito ang aking teritoryo. Ang kapal ng mukha mong angkinin ng lugar na to. Kung saan ka lang nakatayo, yun lang ang teritoryo mo, hunghang! Hindi ka yata natatakot sa akin. Sa Diyos lang ako natatakot. Pero sa mga kagaya mo ng ampo ng demonyo, hindi ako matatakot sa'yo. Tumawa ng malakas ang aswang na ik-ik, ngunit itinaas ko ang aking pana at itinutok ko sa kanya ang aking palaso. Sigurado ko na sa gagawin ko tong sa'yo, hindi ka na makakatawa ng ganyang kalakas. Hindi ko na pinaporma ang nilalang. Agad kong binitiwan ang pisi ng aking pana. Ngunit nasalo ng aswang ang aking palaso. Para siyang kidlat sa bilis kumilos. Namalayan ko na lang na nasa harapan ko na siya at sakal niya na ako sa leeg. Ngunit hindi ako nagpatinag. Sinuntok ko ng paulit-ulit ang kanyang braso. Kaya naman, nabitiwan niya ako. Saka ako nakahanap ng pagkakataon. Mabilis kong itinutok ang aking palaso sa dibdib ng aking kalaban. Matakot pala! Ikaw ang matakot sa akin! Dahil hindi ka sasantuin ng aking palaso! Akma ko na sanang bibitiwan ang pisi ng aking pana. Nang maunahan ako ng saksak ng kuko ng aswang na tumama naman sa aking tiyan, bigla kong naramdaman ang labis na sakit mula sa aking sugat. Ngumisi ito at humalakhak ng malakas. Magdasal ka na kung marunong ka magdasal. Dahil ihaharap kita kay kamatayan. Kasunod ng saksak, tumama ang malakas na suntok ng aswang sa aking muka. Bumagsak ako ng pasadsad sa lupa habang namimilipit sa labis na sakit. Naninigas ang aking buong katawan na parabang bigla akong naparalisa. Anong nangyayari sa akin? Unti-unting mapaparalisa ang buong mong katawan. Maya-maya lang, darating na ang aking mga kasama at pagsasaluhan namin ang iyong laman loob. Walang matitira sa iyo, kundi ang iyong mga buto. Hindi ka magtatagumpay. Hindi mo kilala kung sino binabangga mo. Ako ang hindi mo kilala. At sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaan na sikatan ka pa ng araw. Kahit anong gawin kong pagsisikap na gumalaw, ay tuluyan ng nanigas ang aking buong katawan. Masakit din ang aking sugat na parabang may mga insekto na gumagalaw sa loob ng aking laman. Kaming mga aswang daik ay baka magdagan ko. Kaya asahan mo, matatapos na ang buhay mo. Layuan mo ang aking apo! Demonyo ka! Sabay kaming napalingon ng aswang sa gawi ng aking lolo. Hawak ng matanda ang kanyang itak at ibinato niya sa aswang ang hawak niyang sulo. Sa takot ng nilalang, bigla siyang nag-anyong ibon at lumipad palayo sa aking kinaroroonan. Kaagad na lumapit sa akin si lolo. Bakas sa kanyang muka ang labis na pag-aalala. Diyos ko po, Apo! Malalim ang sugat mo! Loloing kong, tulungan niyo po ako. Sobrang sakit po ng sugat ko sa akin tiyan. Oo, Apo. Tutulungan kita. Gagamutin kita, Apo. Sa lugar na yun mismo, ginamot ako ni Lolo Ingkong. Nanginginig ang kanyang kamay habang pilit niyang pinadudugo ang aking sugat. Aray! Aray, ang sakit! Tiisin mo, Apo. Kailangan natin mapadugo at mailabas ang kabandagdang aswang mula sa sugat mo. Aray! Lolo Ingkong, hindi ko na po kaya.
Tuluyang nandilim ang aking paningin nang maramdaman ko na dinukot ni Lolo Ingkong ang aking sugat. Kinabukasan ay naramdaman ko ang maligamgam na tubig na dumadampi sa aking sugat. Dahan-dahan akong nagmulat ng aking mga mata. Salamat naman. At nagising ka na rin, Apo. Grabe, nag-alala ako sa'yo ng gusto. Dahil 2 araw kang walang malay. Ho, 2 araw po. Pero bakit po? Masyadong mabilis ang pagkalat ng kamandagdang aswang na ik-ik sa dugo mo. Mabuti na lang at nahanap kagad kita, Apo. Pero paano po ako nakarating dito sa bahay natin? Nagpatulong ako kay Kapitan Merto at sa anak niyang si Abong. Mabuti na lang at nagkataon na doon sila nagronda nung gabing yon. Ay nako, akala ko ba kaya mong ipagtanggol ang sarili mo? Bakit naman napahamak ka? Hindi ko po inaasahang malakas po ang ik-ik na yun eh. Hindi mo ba alam na ang aswang na ik-ik ay katumbas din ang lakas ng manananggal? Sana naman, Apo, pagkatapos ng mga nangyari sa'yo, makinig ka na sa akin. Teka, sandali lang po, Lolo Ingkong. Si nanay po, nasa na po siya? Nahanap niyo na po ba siya? Oo, nauna pa siya sa aking umuwi. Inihatid siya ni Merto at nakita raw niya sa sementeryo. Hindi ko man lang naisip na doon siya palaging pumupunta kapag tumatakas siya. E di sana, nahanap ko siya kagad. Kasalanan po ni nanay. Kung meron nangyaring masama sa akin, Lolo Ingkong. Yan ang wag na wag mong sasabihin, David. Hindi mo alam kung ano ang isinakripisyo ng nanay mo para lamang mapalaki ka niya ng ganyan. Nagkaganon siya dahil sa aswang na pumatay sa iyong ama. Kaya sana naman, habaan mo pa ang pasensya mo sa iyong ina. Pero, paano naman po tayo, Lolo? Paano naman tayo na nag-aalala sa kanya? Hindi lang po 1 beses ako napahamak sa paghahanap kay nanay. Kaya, nakakaubos na po talaga ng pasensya, Lolo Ingkong. Gusto ko na po sumuko. Kahit kailan, hindi ka sinukuan ng nanay mo. Kaya wag mo siyang susukuan, Apo. Mas kailangan niya ng tulong natin. Hindi na ako nakipagtalo kay Lolo Ingkong dahil alam ko sa huli, ako lamang ang talo. Kaya naman, buong araw akong nagpahinga at natulog. Ngunit pagsapit ng gabi, ay biglang nagwala si nanay sa loob ng kanyang kulungan. Pilit niyang sinisira ang rehas na gawa sa bilog na kahoy. Kaya naman, lumapit ako sa kanya at hindi ko na napigilan pa ang aking sarili. Nay, pwede ba tumigil na po kayo? Bakit po ba kayo nagkakaganyan? Tulungan niyo rin po ang sarili niyo, Nay. Alam niyo, pinagtatawanan na ako ng mga tao dahil sa inyo eh. Nahihiya na ako. Dahil anak daw po ako ng isang baliw. Sa kabila ng maraming sinabi ko, isang tugon lang ang narinig ko mula sa aking ina na si Cynthia. Sino raw ako? Hindi niya ako makilala bilang anak niya at palagi yung nagdudulot sa akin ng kakaibang sakit. Dahil pakiramdam ko, mag-isa na lamang ako sa buhay. Nang gabing iyon, hindi na ako dinalaw ng antok. Kaya't maaga akong bumangon at naupo sa labas ng balkonahe. Maya-maya pa, biglang dumating si Kapitan Merto, kasama niya si Abong. Kumusta na ba ang pakiramdam mo, David? Ayos na po ako, Kapitan. Ano pong kailangan niyo sa akin? Total, at nasa bakasyon si Errol. Kung pwede sana, ikaw muna ang pansamantalang pumalit sa kanya. Sa tingin ko naman kaya mo makipaglaban sa mga aswang. Ha? Makipaglaban sa mga aswang? Hindi niyo po ba nakikita? Muntik na po ako mapahamak. Isa pa. Bakit niyo naman po hinayaang magbakasyon si Errol? Mangyari kasing palagi na raw sumasakit ang tiyan ng kanyang asawa.
Nag-aalala siya na baka mapano si Isabel. 1 linggo lang naman siyang titigil sa pagroronda. Hihintayin lang daw niyang mawala ang pananakit ng tiyan ng kanyang asawa. Baka naman po, nilalapitan na ng aswang na manananggal si Isabel. Yun nga din ang kutob ko. Kaya pumayag na rin akong samahan niya ang kanyang asawa. Kung ganun po, kailan po ako magsisimula, Kapitan? Ngayon na. Di ba sabi mo naman ayos na ang pakiramdam mo? Sige po. Maghahanda lang po ako ng gamit ko. Sa labas na sila ng bahay naghintay sa akin. Pagkatapos kong maihanda ang aking pana, ay agad kaming nagtungo sa gilid ng kakauyan para tignan kung meron na namang bangkay na makikita sa lugar na yon. Hindi nga ako nagkamali. Nadatnan namin ang nagkakagulong mga tao. Sa daan pa lang ay nakita na namin ang ilang patak ng dugo sa lupa. Nang makarating kami sa kinaroroonan ng biktima, tumambad sa aming paningin ang itsura ng bangkay ng isang babaeng buntis. Nakadilat ang kanyang mga mata. Putol ang mga braso at nakalaylay ang dila. Wakwak ang tiyan dahil dinukot ang sanggol mula sa sinapupunan nito. Dahil sa nangyari, nagkaroon kami ng biglaang pagpupulong sa pangunguna ni Kapitan Merto. Lubha na ako nababahala sa walang tigil na pamiminsala ng mga aswang sa baryo natin. Kung kinakailangan na magdagdag tayo ng mga tanod ay gagawin ko. Mapanatili lamang ang kaligtasan ng mga tao rito. Kapitan, sa paano pong paraan natin mapipigilan ng mga aswang? Kailangan natin bumuo ng 2 pangkat. Sa pangunguna naman ng aking anak na si Abong, upang hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Abay, mahirap ang naisip niyong gawin, Tay. Paano natin matatalo ang mga nilalang na may kakayahang lumipad? Sige nga. Sa tingin ko kailangan na rin gumawa tayo ng palaso. Tama ka, anak. Imbis na sibat, palaso ang gagamitin natin panlaban sa mga aswang. At tungkol naman sa paggawa ng mga sandata, si David ang siyang mamumuno. Hindi ako makakapayag, Tay. Hindi po ako makakapayag. Si David ang aasahan natin sa paggawa ng mga pana. Wala akong tiwala sa kanya. Baka puro kapalpakan lang ang gawin nito Imbis na manananggal ang mapatay natin, baka mga bayawak lang kayang patayin ng gagawin niyang palaso. Dahil sa sinabing yon ni Abong, umalingaw-ngaw ang malakas na tawanan ng mga tao habang nakatingin silang lahat sa akin. Anak, huwag mong husgahan ang kakayahan ni David. Sanay siya sa pangangaso, kaya masasabi kong mahusay na siya pagdating sa pana. Bakit, Tay? Mahusay din naman si Errol Siya na lamang ang mamuno sa ating pangkat pagdating sa sandata. May tiwala rin ako kay David. Alam kong magagawa niya na maayos ang tungkuling nakaatang sa balikat niya. David, magagawa mo ba yun? Opo, Kapitan Merto. Magagawa ko po yun. Pagkatapos ng matinding pagpaplano ng aming mga gagawin, nakita kong nag-e-ensayo ang mag-ama sa pakikipaglaban gamit ang kamao. Wala silang damit pang itaas. Napakunot ang aking noo dahil meron akong napansin sa kanilang katawan. Kapitan Merto, sunog po ba yan? Alin? Ito bang nasa likod at dibdib ko? Opo, saka si Abong meron din po sa tiyan at hita. Hindi ba't nagkaroon ng sunog sa baryo natin na sumalakay ang mga aswang na manananggal? Sinunog nila ang mga bahay namin. May 13 taon na ang nakakalipas magmula na nakaligtas kami sa malaking sunog na yon. Namatay ang bunsong kapatid ni Abong kasama ang aking asawa. Kaya magmula noon, isinumpa ko sa akin sarili na pamumunuan ko ang pagtugi sa mga aswang. Ngayon ko lang po nalaman na pati pala kayo ay muntik na ring mamatay dahil sa sunog. Pangalawang buhay na namin ito ng aking anak na si Abong. Pero bakit ganun? May peklat din naman po pala sa katawan si Abong. Pero kung makapanglait po siya sa aking braso, akala ko ay wala siyang tinatago. Hoy! Narinig ko yun
Anong pinagsasasabi mo, ha? Sos, Abong, tumigil ka na nga. Wala namang masama sa sinabi ni David eh. Hala, sige na. Ituloy na natin ang pagsasanay. Mamaya, ikaw naman David, ang tuturuan ko makipaglaban gamit ang kamao at sipa. Na parang ganito. Sabay pagpapatumba ni Kapitan Merto sa kanyang anak na si Abong. Nang matapos sila sa pagsasanay, ako naman ang tinuruan niyang makipaglaban. Naging madali sa aming lahat ang pagroronda dahil nagpahinga rin ang mga aswang sa pagsalakay. Pagkalipas ng 1 linggo, ay bumalik na si Errol. Kaya naman, bigla kong natanggal sa kanilang pangkat. Pero natapos ko naman ng maaga ang paggawa ng mga palaso at pana. Isang gabi, palihim akong sumunod sa mga nagrorondang tanod. Bigla silang tumigil sa paglalakad nang makarinig sila ng kakaibang huni mula sa itaas ng mga puno. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanilang mga mata. Nang bumulaga sa kanilang paningin ang mga aswang na manananggal. Sabay-sabay silang umatake papalapit sa kinaroroonan ng mga tanod. Kaagad akong kumilos. Nagpakawala ako ng palaso na tumama sa ilang mga aswang na umaatake sa mga tao. Magsikalat kayo mga kasama! Huwag niyo nga hayaang may masaktan sa inyo! Tay! Tulungan niyo ako, Tay! Tay! Mula sa aking pinagtataguan ay nakita ko si Abong. Dinagit siya ng aswang na manananggal. Mabilis akong tumakbo para sundan si Abong. Habang inililipad ito ng aswang papunta sa himpapawid. Hindi rin naman matulungan ni Kapitan Merto ang kanyang anak dahil maging siya ay inatake na rin ng aswang. Kaya naman, mabilis akong umakyat ng puno. Tumungtong ako sa sanga habang nakatutok ang aking pana sa manananggal. Sabay, pagpapakawala ko ng aking palaso na tumama naman sa leeg ng aswang. Nabitiwan ito si Abong. Mabilis ko siyang sinalo habang nakalambitin ako sa sanga ng puno. Abong! Huwag kang bibitaw, ha! Kumapit ka lang sa kamay ko! Hindi ko na kaya, David! Ang sakit na ng sugat ko sa balikat! Tiisin mo, Abong! Hindi kita mababayaan! Maingat kong ikinapit ang aking paa sa sanga ng puno at pilit kong iniangat paitaas si Abong. Nang tuluyan siyang makasampa sa sanga, ay saka naman ako lumundag mula sa itaas ng puno. Iniwan ko si Abong at tinulungan ko ang iba pang mga tanod. Nang gabing yon, ay tuluyan na akong nakipagpambuno sa hindi mabilang na mga aswang na manananggal. Lahat ng tamaan ng aking palaso ay agad na tumatakas para iligtas ang kanilang sarili. Nang humupa ang kaguluhan, nakita ko ang maraming mga tanod. Sugatan sila at nanghihina. Ganon din si Kapitan Merto na nakasandal sa puno. Kapitan Merto, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Nasaan ang anak ko? Ligtas na po siya, Kapitan. Huwag na po kayo mag-alala. Nakita ko ginawa mo, David. Maraming salamat sa tulong mo. Mabuti na lang at sumunod ka sa amin. Alam ko po kasi naaatake ang mga aswang dahil matagal na po silang nanahimik. Nag-aalala po ako sa kaligtasan natin. Paano po kung hindi lang sa kakahuyan sila umatake? Paano kung sa mismong baryo natin, Kapitan? Hindi ko na rin alam ang gagawin ko, David. Kailangan namin ang kagaya mo. Pasensya na po. Pero kumikilos na po ako ngayon sa aking mga plano. Basta, palagi lamang po ako nakabantay sa inyo. Maya-maya pa, ay biglang dumating si Abong. Naluluwa siyang lumapit sa kanyang ama. Tay! Tay, ayos lang po ba kayo, Tay? Ayos lang ako, anak. May sugat ka rin pala sa balikat. Halika, tulungan mo ako sa mga kasama natin. Kailangan nilang magamot kaagad. Kiluluin kong niyo po siya dalhin.
Magpapaiwan po muna ako rito. May kailangan lang po akong gawin, Kapitan. Pero David, baka naman mapahamak ka dito. Dati na po akong mag-isang kumikilos sa gubat na to, Kapitan. Kaya ko po ang sarili ko. Siya nga pala, David. Maraming salamat sa pagkakaligtas mo sa akin, ha. Pasensya ka na sa mga ginawa ko sa'yo nun. Huwag mo nang isipin yun, Abong. Ang mahalaga, ligtas ka. Sige na, iiwan ko muna kayo rito. Sisiguraduhin ko lang ang kaligtasan ng paligid at susunod kagad ako sa inyo. Hindi ko na hinintay na sumagot sa akin si Abong. Agad akong umalis sa kanilang harapan at tumakbo papunta sa kakahuyan. May nakita kasi akong isang nilalang na nakatayo habang pinapanood kami. Kaya kailangan ko siyang habulin para hulihin. Inilinga ko ang aking paningin sa paligid. Ngunit wala na akong nakikitang ibang nilalang sa lugar na yon. Anak ng putya! Nasaan na siya? Sigurado ako may nakita ko nilalang na tumakbo rito kanina. Saan nagsuot yun? Maya-maya pa ay bigla kong narinig ang malakas na pagaspas ng pakpak ng aswang mula sa impapawid. Pagtingala ko ay sakto rin ang pagdagit niya sa akin. Bumaon ang kanyang matutulis na kuko sa aking balikat. Ramdam na ramdam ko ang sakit at ang mainit na likidong umagos sa aking dibdib. Hindi ko maiangat ang aking kamay para sana panain ang aswang. Biglang naparirisa ang aking braso. Kaya naman, tuluyan na akong naiangat sa lupa ng aswang na manananggal. Mabilis ang tibok ng aking puso dahil pakiramdam ko ng mga oras na yon ay talaga namang katapusan ko na. Mabuti na lang at sumabit ang aking paa sa isang sanga ng puno. Magaling ako sa pagkapit sa sanga gamit ang binti. Kaya nga, wala nang nagawa ang manananggal nang tuluyan akong nakakapit sa sanga. Nakipaghilahan ako sa kanya. Siguro naman, bibitiwan mo lang aking balikat sa gagawin ko sa'yo. Hayop ka, demonyo ka! Dahil hindi natatanggal ang mga kamay ng aswang sa aking balikat, kinagat ko ang kanyang kamay. Malakas na napaangil sa sakit ang aswang, kaya nabitiwan niya ako. Mabuti na lang at naigalaw ko na ang aking braso bago pa ako mahulog sa lupa. Nang makabawi ako ng lakas, mabilis akong bumaba mula sa puno. Napaluhod ako sa lupa. Saka ko pinilit maglakad papunta sa aming bahay. Nadatnan ko ang mga tanod. Abala ang lahat sa pagpapagamot kay Lolo Ingkong. Ngunit napansin ko na wala si Errol sa mga tanod na nasugatan. Kaya naman, tinanong ko na si Kapitan Merto. Kapitan, nasaan po si Errol? Hindi niyo ba siya kasama sa pagroronda? Kasama namin siya kanina, David. Pero bigla siya nagpaalam na uuwi. Bakit mo ba naitanong? Wala naman po. Nagtataka lamang po ako dahil palagi po siyang umaalis kapag nagroronda kayo. Ay naku, David, pwede ba? Huwag mo munang isipin ng ibang tao. Unahin mo muna ang kalagayan mo. Tignan mo, isugat ka rin sa balikat Parang wala lang sa'yo. Halika nga, ako na nga ang gagamot sa sugat mo. Dahil sa tingin ko, kailangan na rin ng Tatay Ingkong ang tulong ko. Hindi na ako nakatanggi nang tanggalin ni Kapitan Merto ang aking suot na damit. Napasigaw ako sa labis na sakit nang dumikit ang tela sa aking sugat. Kumuha ng malinis na tela si Kapitan Merto sa kabinasa ng tubig. Nilinisan niya muna ang sugat ko pero bigla siyang natigilan. Teka, anong balat na to? Balat ba ito o sugat? Ang alin po, Kapitan Merto? Yung marka sa balikat mo. Kulay itim na hugis bilog. Iyan po ba? Bata pa lang po ako, meron na po akong ganyan. Bakit po? Wala naman. Nagandahan lang ako sa itsura. Pero hindi ako kumbinsido sa sinabing yon ni Kapitan Merto dahil pakiramdam ko may kakaiba sa aking balat.
Kaya biglang nanginig ang kamay nito habang nililinisan niya ang sugat ko sa balikat. Panay rin ang buntong hininga niya. Kapitan Merto, may problema po ba sa marka ko? Wala naman. May bigla lang akong naalala. Agad namang napansin ni Lolo Ingkong ang ginagawa ni Kapitan Merto sa aking sugat at agad itong lumapit sa aming kinaroroonan. Iniwan nito ang ibang sugatan. Diyos ko, David! Ano nangyari sa iyo, Apo? Palagi ka na lamang napapahamak. Teka, kanina mo pa bang nililinisan ang sugat ng apo ko, ha, Kapitan? Opo, Tatay Ingkong. Kung ganun, David, sige na, magbihis ka na ng damit mo. Mamaya na lamang kitang gagamutin kapag natapos ko na mga ginagamot ko. Sige na, sige na! Kulang na lang ay ipagtulakan ako ng matanda na pumasok sa loob ng aking silid. Natigilan na lamang si Kapitan Merto dahil sa ikinilos na yon ni Lolo. Pagkalipas ng ilang sandali, ay kagad na nagpaalam ang mga tanod at si Kapitan kay Lolo Ingkong. Saka ako lumabas nang makaalis na silang lahat. Pero nakita ko ang matanda na nakatayo sa labas ng bahay, nakatingin sa puno ng lipa. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ang kulay asul na liwanag sa mga dahon ng puno. Panahon na para ilipat sa iyo ang mutya ng dahon ng lipa. Ano po? Mutya ng dahon ng lipa? Ang mismong puno ng lipa ang pumili sa iyo. At ang kulay asul na liwanag sa kanyang mga dahon ay palatandaan na dumating na ang itinakdang oras. Nagtataka po ako, Lolo Ingkong. Bakit hindi po napansin ng mga tanod at ni Kapitan Merto ang malakas po na liwanag mula sa dahon ng lipa? Ikaw at ako lang ang nakakakita sa liwanag ng dahon ng lipa. Dahil hindi yan isang ordinaryong puno, Apo. Nanggaling dyan ang mutya ng dahon ng lipa. Magagamit mo ang mutya laban sa mga aswang na manananggal at ik-ik. Pero bakit po ako, Lolo Ingkong? Sapagkat mabuti kang tao, Apo. Halika, sumama ka sa akin. Lapitan natin ang puno ng lipa. Ayoko po. Noong nakaraang araw po muntik na po ako mamatay dahil sa pangangati. Huwag na po tayong lumapit yan, Lo. Kasama ang puno ng lipa sa pagpapasa ng aking mutya. Matagal ko nang alam na hindi ka naman totoong nangangaso ng hayop. Alam kong nangangaso ka ng mga aswang. Tama ba sinabi ko? Napaunat ako sa aking pagkakatayo nang marinig ko ang sinabi ni Lolo Ingkong. Kung ganun, alam niyo na po, Lolo Ingkong. Alam niyo na po na ako po ang totoong pumapatay sa mga aswang. Pero kailan pa po niyo nalaman? Matagal ko nang alam na mangangaso ka ng aswang. 10 taong gulang ka pa lang nang palihim kang tumugis ng aswang. Alam ko rin na ikaw ang may gawa sa mga tao na tatagpo ang patay sa kakahuyan. Kalahati lang ng katawan nila ang natatagpuan dahil hindi naman sila pangkaraniwang tao, kundi isang aswang na manananggal na nagiging tao tuwing sumasapit ang umaga. Kaya ang iniisip ng mga kababaryo natin, biktima sila ng mga aswang. Pero ang totoo, aswang sila at ikaw ang pumatay sa kanila. Hindi ba? Hindi ako makapaniwala sa ipinagtapat na yon sa akin ni Lolo Ingkong. Ang buong akala ko, matagal kong maililihim sa kanya ang tungkol sa mga ginagawa ko. Patawarin niyo po ako, Lolo Ingkong. Ginagawa ko lang po ito para maipaghiganti ang nangyari sa aking mga magulang. Kung hindi ko sila mapipigilan, marami pang mga kagaya ko makakaranas ng ganitong paghihirap. Hindi naman ako tumututol sa pagiging manunugis mo ng aswang. Ngunit masyado na akong nag-aalala sa kaligtasan mo, Apo. Lalo pa, at hindi na maganda ang mga nangyayari. Sa palagay ko,
Mas lalo lumalakas ang puwersa ng kadiliman. Kaya kailangan ng sandata na tuluyang papatay sa kanila. At yun ay walang iba, kundi ang mutya ng dahon ng lipa. Bakit po, Lolo Ingkong? Hindi po ba sapat ang aking pana? Hindi sapat ang pana at palaso. Dahil kahit masugatan mo sila, hihilom lang ang kanilang sugat. Kapag magaling na, aatake sila ulit at babalikan nila ang taong nanakit sa kanila. Sa ganung sitwasyon, mas lalo lamang lalala ang mga nangyayari. Mas lalo silang magiging agresibo. At sa nakikita ko, maging ang mga tanod ay malalagay na rin sa panganib. Kaya sana naman, tanggapin mo ang ipapasa ko sa iyo, mutya. Sige po, Lolo Ingkong. Tinatanggap ko po ang alok nyo. Tara na, lapitan na natin ang puno ng lipa. Nilapitan namin ni Lolo Ingkong ang puno ng lipa. Mas lalong lumakas ang liwanag ng dahon. Napansin ko na hinubad ni Lolo Ingkong ang suot niyang singsing. May kakaibang bato yon sa gitna. Nang idikit ang singsing sa isa sa mga nagliliwanag na dahon, nawala ang liwanag na parabang hinihigop ng singsing. Kinuha ni Lolo ang aking kanang kamay. Saka siya pumikit at nag-usal ng isang orasyon. Pumikit ka at tiisin mo ang mararamdaman mong sakit sa iyong mga kamay, apo. Ngunit pagkatapos naman ng sakit na yon, magkakaroon ka ng kakaibang lakas ng katawan. Mawawala ang kirot mula sa sugat na likha ng manananggal. Nang ipikit ko ang aking mga mata, bigla kong naramdaman ang kakaibang sakit, lalo na nang isuot sa akin ni Lolo Ingkong ang singsing. Hindi ako binitiwan ng matanda hanggang sa naramdaman ko ang pagpasok ng malakas na enerhiya sa aking buong katawan. Nanginig ang aking kamay, kaya nagmulat ako ng aking mga mata. Ganun na lamang ang pagtataka ko nang mapansin ko ang pagliwanag ng paligid kahit gabi na at walang liwanag mula sa sikat ng buwan. Magbabago ang lahat ng sa iyo, apo. Magkakaroon ka ng kakayahang tumalas ang paningin, pandinig, pangamoy at pakiramdam sa paligid. Lahat ng sandatang mahahawakan mo ay magkakaroon ng iisang epekto. Yun ay ang matinding pangangati ng kanilang katawan. Lolo Ingkong, ganito po ba talaga kalakas ang singsing na to? Gaano po kalakas ang epekto ng mutya? Malalaman mo yan sa oras na may makalaban ka ng aswang. Hindi na gumagana yan sa akin. Dahil alam mo naman matanda na ako. Naghihintay na lamang ako ng pagpapasahan. At nang mailipat ko sa iyo ang mutya, bigla kong naramdaman ang panghihina ng aking katawan. Magmula ngayon, apo, ikaw na ang pinakamalakas nilang makakalaban. Magiging pinakamalakas kang manunugis, nakatatakutan ng mga aswang. Biglang tumigil sa pagsasalita si Lolo Ingkong nang marinig namin ang sigaw ni Nanay. Kaya naman, dali-dali kaming pumasok sa loob ng bahay. Nay! Nay, ano po nangyari sa inyo? Pabayaan mo siyang magwala, apo. Marahil, kapag naririnig niyan tungkol sa aswang, saka lang siya nagkakaganyan. Huwag kang mag-alala, anak. Malapit nang mabigyan ng hustisya ang mga nangyari sa inyo ng asawa mo. Nang sabihin yun ni Lolo Ingkong, umiyak ng malakas ang aking ina. Nagmamakaawa siyang palayain sa kulungan. Gusto niya raw makasama ang aking ama. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap na wala na si tatay. Kaya naman, hindi ko napigilan ang aking sarili. Nakuyom ko ang aking kamao at pumatak na ang luha mula sa aking mga mata. Apo, meron pa akong ibibigay sa iyo.
Ano po yun, Lolo Ingkong? Sumunod ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang sandatang ginamit ko nun para makipaglaban sa mga aswang. Kung ganun po, Lo, hindi lamang po kayo isang albularyo, kundi isa rin po kayong antingerong manunugis. Tama po ba? Oo, Apo, ganun na nga. Kaya nga ganito ang buhay ko. Dahil binalikan ako ng isa sa mga pamilya ng aswang na napatay ko. At malakas ang kutob kong isa sa kanila ay ang aswang na gumagambala ngayon sa baryo natin. O di kaya naman, isang tao na minsang nagalit sa iyong ina. Pagpasok namin sa silid, ay kinuha ni Lolo Ingkong ang isang lumang baul. Binuksan niya yon at iniabot niya sa akin ang kulay itim na tela. Buksan mo, Apo. Sige, kunin mo ang sandata sa loob niyan. Mabilis kong tinanggal ang tela na nakabalot sa sandata. At yun na nga, tumambad sa aking paningin ang hawakan ng latigo. Ayan na po. Gawa sa buntot ng alakdan ang hawakan ng latigo. Yan ang bagay sa mutya ng daon ng lipa. Hindi na sila makakapanakit sa iyo at magiging banta ka sa buhay nila. Kaya, Apo ko, bigyan mo ng katarungan ang nangyari sa ama mo. Mag-iingat ka. Pagkatapos ng gabing yon, ay hindi na ako dinalaw ng antok. Pabaling-baling ako sa aking higaan dahil sa kapangyarihang bumabalot sa katawan ko. Ultimo huni ng mga insekto sa paligid ay naririnig ko kahit malayo sila sa aking kinaroroonan. Maging ang paligid parang may sariling ilaw. Malinaw kong nakikita ang mga nilalang na gumagalaw sa paligid ko. Ang aking pang-amoy lumakas din na parabang naaamoy ko ang malangsa mula sa kakauyan. Kaya naman, napabalikwas ako ng bangon at agad akong tumakbo papunta roon. Sinundan ko ang amoy at ingay na aking naririnig. Bumilis rin ako sa aking pagtakbo. Pagkalipas ng ilang minuto, narating ko kagad ang gitna ng kagubatan. Nadatnan ko ang isang aswang na ik-ik. Abala ito sa pagkain ng lamang loob ng baboy ramo. Hoy! Diablong buwang! Kumusta naman ang lasa ng katawan ng baboy ramo, ha? Aswang na ik-ik! Tumigil sa paglantak ang aswang na ik-ik at hinarap niya ako. Ngumisi ito at umangil ng malakas na parabang nagtatawag pa ng kasama. Agad kong inilatag sa lupa ang hawak kong latigo. Ni hindi nagpakita ng takot ang aswang sa aking sandata. Hindi ako makatulog sa iyong hayop ka dahil sa ingay mo. Lalong-lalo na sa mabahong singaw ng katawan ng baboy ramo na nilalantakan mo. Talagang wala kang patawad. Halimaw ka! Sa muli kong paggagupit ng latigo sa lupa, agad na umatake sa akin ang aswang na ik-ik. Lumundag siya papunta sa aking kinaroroonan. Sinalubong ko naman siya ng hampas ng latigo na tumama naman sa kanyang tiyan. Umatake siya ulit sa akin ng kalmot, ngunit nakaiwas ako at gumanti ako sa kanya ng isang suntok na tumama sa kanyang muka. Tumalsik siya ng ilang dipaan layo mula sa aking kinatatayuan. Kasunod ng paglapit ko sa aswang, ang paghagupit ng latigo sa kanyang katawan. O ano? Masakit ba, ha? Nagulat ako nang biglang magkamot ang aswang sa kanyang katawan. Umaangil siya na parabang nasasaktan at kahit nasusugat na ang kanyang balat ay tuloy pa rin siya sa pagkamot. Hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Tuluyan ang natanggal ang kanyang laman sa kakakamot. Bumulwak ang kanyang dugo sa bawat daanan ng kanyang kuko. At mula sa aking harapan, nasaksihan ko kung paano niyang pinatay ang kanyang sarili sa papamagitan ng pagkakamot
Hindi ako makapaniwala na epekto yon ng aking mutya na sandata. Ang galing! Grabe! Totoo nga! Totoong magiging malakas akong manunugis ng aswang. Humanda kayo ngayon sa akin. Nalalapit na ang katapusan niyong lahat. Kinabukasan ay agad na tumambad sa paningin ng mga tao ang nangyari sa aswang na pinatay ko. Laking gulat nilang lahat na ang aswang na ik-ik ay isa sa mga tanod ni Kapitan Merto. Kaya naman, lahat sila ay nag-alala na baka nasa tabi-tabi lang ang aswang. Nakiisyoso rin ako sa pinagkakaguluhang bangkay. Kaya naman, agad kong napansin ang buntis na si Sabel. Siya ang asawa ni Errol. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang presensya. Akma ko sanang lalapitan si Sabel nang bigla namang humarang sa aking harapan. Si Errol. Hoy, saan ka pupunta? Huwag kang lalapit sa asawa ko. Baka hawaan mo, nakapangitan mo. Sigurado ka bang itsura ko lang ang dahilan kung bakit ayaw mo lumapit ako sa kanya? Biglang lumikot ang mga mata ni Errol at nag-alala siyang napatingin sa gawi ni Isabel na nakatingin din sa amin. Parang hindi ko yata gusto ang tono ng pananalita mo, ha, David? Ikaw ang nag-umpisa, hindi ako, Errol. Nakadepende lang ako sa tono ng pananalita mo. Teka, sandali. Napansin ko, bakit parang hindi nagbabago ang laki ng tiyan ng asawa mo? Ano bang pakialam mo? Pwede ba? Huwag mong pinapansin ang asawa ko. May gusto ka ba sa kanya, ha? Wala akong gusto sa kanya, Errol. Pero kakaiba kasi ang nararamdaman ko sa kanya. Ano kaya ang ibig sabihin ng pakiramdam kong ito? Siya nga pala. May kakayahan akong makakita ng nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Yun lang. Gusto ko lang ipalam sa'yo. Kaya mag-iingat ka. Palagi na akong magbabantay sa inyo. Hoy! Kayong dalawa! Ano na naman ba ang pinag-uusapan nyo, ha? Kapitan, wala po. May tinatanong lang po si David. Mabuti naman kung ganun. Kala ko kasi kung ano na naman eh. Hala, sige na, maganda ka na, Errol. Sasama ka na sa amin sa pagroronda. Hindi na pwede yung palagi kang absent sa trabaho. Sige po, Kapitan Merto. Iuwi ko lang po muna si Isabel at susunod na ako sa inyo. Nang gabing magronda ang mga tanod, ay palihim akong sumunod sa kanila. Hindi ko inaalis ang aking paningin sa mga kilos at galaw ni Errol. Iba talaga ang nararamdaman kong presensya niya sa tuwing tinitignan ko siya. Maingat din ang aking hakbang habang sumusunod sa kanila. Ilang sandali pa ay napansin ko ang biglang paghiwalay ni Errol sa grupo ng mga tanod. Walang nakapansin na umalis ito. Bingo ka sa akin ngayon, Errol. Isang pagkakamali mo lang. Tapos ka sa akin. Sinundan ko siya hanggang sa loob ng kakahuyan. Panay ang linga niya sa paligid na parabang meron siyang hinahanap. Maya-maya pa ay nakita kong tumigil sa paglalakad si Errol at mula sa likod ng malaking puno, lumitaw ang nagtatagong si Isabel. Bumundol ang kaba sa aking dibdib nang makita kong hindi nga ako nagkamali sa nararamdaman ko sa dalawa. Mula sa aking pinagtataguan, nakita ko ang pagbigay ni Errol ng bote ng langis sa kanyang asawa. Naghubad ito ng damit at inihaplas ang langis sa buo nitong katawan. Umangil ito na parabang nasasaktan at ganun na lamang ang panlalaki ng aking mga mata nang makita ko na ang maumbok na tiyan ni Isabel ay biglang kumupis at nahati yun. Naging matandang babae si Isabel at mas lalo akong nagulat nang kausapin ito ni Errol. Inay, dumating na ang tamang pagkakataon para ubusin silang lahat. May pag-iiganti na natin ang ginawang panluloko sa atin ni tatay. Nagsalita si Isabel at sinabi niyang buhay pa si Cynthia.
Kaya hindi raw ito matatahimik hanggat hindi niya napapatay ang aking ina. Hindi ako makapaniwalang hindi pala asawa ni Errol si Isabel, kundi ito ang kanyang ina na nagpapanggap na bata pa. Pero ang totoo ay matanda na ito. Matagal akong nanatili sa likod ng puno, kaya kitang-kita ko kung paanong nagbago rin ang anyo ni Errol. Bigla itong naging isang aswang na ik-ik. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang aswang na unang umatake sa akin nang gabing tinulungan ako ni Lolo mula sa bingit na kamatayan. Humanda ka sa akin ngayon, Errol. Kaya pala mainit ang dugo mo sa akin, ha? Dahil naghihiganti kayo sa aking ina. Hindi ko na napigilan ang bugso ng aking damdamin. Agad akong umatake sa mag-ina, ngunit nakalipad na kagad si Isabel, dala ang kalahati ng kanyang katawan, habang si Errol naman ang naiwan sa lupa. Wala ka ng kawala ngayon, Errol! Alam ko na ang lihim niyong mag-ina. Mag-asawa pala, ha? Sinasabi ko na nga ba't hindi ako maaaring magkamali sa nararamdaman ko sa inyo kanina? Ang dami mo't sinasabi. Bakit hindi mo unahing iligtas ang mga kasama mo mga tanod? Dahil sa mga oras na to, inaatake na sila ng mga alagad ko. Anong dahilan nyo? At pinatay nyo ang aking ama? Ama! Ama ko ang taong sinasabi mong ama mo. At dahil sa ginawa ng nanay mo, nasira ang aking pamilya. Kung ganun, kapatid kita? Hindi! Hindi kita matatanggap na kapatid kahit kailan. At kaya kong patayin ka, kagaya ng pagpatay ni nanay sa tatay ko na umabando na sa amin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ko ang sinabi ni Errol. Hindi ako makapaniwalang kapatid ko si Errol. Kaya naman, nagpabaya ako nang sumugod siya sa akin para saktan ako. Para akong nawala sa akin sarili ng mga sandaling yon at tinanggap na lamang ang lahat ng kanyang suntok. Dapat lang sa inyo ng nanay mo na magdusa dahil inagaw niya ang aking ama sa aking ina. Ikaw ang bunga ng pagtataksil nila. Kaya humanda ka dahil papatayin kita! Saktong pag-atake sa akin ni Errol, gamit ang kanyang kuko, dumating si Kapitan Merto. Pinana niya si Errol. Layuan mo si David! Kung ayaw mong butasin ko ng palaso ang mukha mo! Huwag ka na rito makialam, Kapitan. Away pamilya ito. Labas ka rito. Makikialam ako dahil nandito ka sa baryo ko. Kaya kung ayaw mong bumaon ng palaso sa pagitan ng iyong mga mata, magpakilala ka! Kapitan Merto, siya po si Errol. Siya ang traidor sa samahan niyo. Lintik na! Errol! Totoo ba yun? Ako nga ito. Dahil kailangan kong bantayan ang lahat ng kilos mo para nabibigyan ko ng babala ang aking ina kapag malapit na kayo sa kinaroroonan niya. Hayop ka! Kaya pala palagi ka na lamang nawawala sa tuwing nagro-ronda tayo. Yung pala, kampong ka ng demonyo! Satanas ka! Hindi ka na makakawala ngayon. Tanggapin mo ang palaso ko! Pagkasabi nun ni Kapitan Merto, binitiwan nito ang palaso. Tumama yon sa balikat ni Errol, kaya't napasigaw ako ng malakas dahil sa pag-aalala. Sa muling pagpana ni Kapitan Merto kay Errol, nasalo nito ang palaso at walang kahirap-hirap na binunot ni Errol ang bumaon na palaso sa balikat niya. Tumakas na kayo, Kapitan Merto! Hindi niyo siya kaya! Hindi siya tinatabla ng palaso! Nasa panganib ang buhay ng mga tanod! Sila ang iligtas niyo! Pero, paano ka, David? Sige na po, umalis na kayo! Ako nang bahala rito! Sige na! Walang aalis! Walang iiwas sa bagsik ng aking paghihiganti! Halos yumanig ang lupa sa malakas na pagdagundong ng paa ni Errol papalapit sa aking kinaroroonan. Handa ko na sanang saluhin ng kamao niya, ngunit biglang humarang si Kapitan Merto. Iniligtas niya ako at siya ang tinamaan.
Sumuka ng dugo si Kapitan Merto dahil sa malakas na pagtama ng kamao ni Errol sa likod niya. Saktong pagdating naman ni Abong. Itay! Itay! David! Ano nangyari? Ganyan nga. Magkampihan kayo, mga inutil! Anong ginawa mo sa aking ama? Humanda ka! Ako ang papatay sa'yo! Tumigil ka, Abong! Duwag ka at traidor. Iniligtas ka lang ni David nang minsang atakihin ka ni nanay. Bumaliktad ka na agad. Natigilan si Abong, kaya ipinaliwanag ko sa kanya kung sino ang aswang na nanakit sa kanyang ama. At hindi napigilan ng binata ang kanyang galit. Umatake siya sa kinaroroonan ni Errol, ngunit maging ito ay sinaktan din ng aswang. Nang bumagsak sa lupa si Abong, mabilis akong tumayo at pikit mata kong nilabanan si Errol. Kahit kapatid kita sa ama, hindi ako magdadalawang isip na labanan ka. Papatayin kita! Labanan mo siya! Hindi mo siya kapatid! Magtiwala ka sa akin! Hindi mo kapatid si Errol! Kahit hindi ko naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Kapitan Merto, mabilis na akong umatake kay Errol. Agad ko siyang hinagupit ng latigo at tinamaan ko siya sa kanyang ulo. Kitang-kita ko kagad ang pamumula ng muka ni Errol, ngunit pinilit nitong gumanti ng suntok at kalmot sa akin. Naiwasan ko ang kanyang mga atake. Bawat pag-atake niya, gumaganti ako sa kanya ng hampas ng latigo na tumatama at humahagupit sa kanyang katawan. Napaluhod siya sa lupa, kaya naman tumigil na ako sa paghagupit ng latigo sa kanya. Naramdaman ko ang paglapit ng mag-ama sa aking tabi habang pinanonood ko kung ano ang nangyayari kay Errol. Ano nangyayari sa akin? Ang kate! Hindi ko mapigilan ang aking sarili! Anong ginawa mo sa akin? Unti-unting kakalat ang kati sa buong katawan mo, hayop ka. At habang nagkakamot ka sa iyong balat, palalim ng palalim ang mararamdaman mong pangangati hanggang sa ikaw na mismo ang susugat sa iyong sariling katawan. Yan ang epekto ng aking mga sandata dahil sa taglay kong mutya ng dahon ng lipa. Mutya? Hindi maaari! Hindi! Hindi! Napataklob ng palad sa bibig ang mag-ama nang masaksiyan nila kung paanong sinugatan ni Errol ang kanyang sarili hanggang sa bumulwak ang kanyang dugo sa bawat sugat na ginagawa nito sa mismong katawan niya. Pagkalipas lamang ng ilang minuto, bumagsak sa lupa si Errol at naliligo na ito sa sarili niyang dugo. Diyos ko! Napakabrutal ng naging kamatayan niya. Kung ganun, ikaw, David, ang may kagagawan sa mga taong natatagpo ang patay sa kakahuyan na kalahati ang katawan. Ikaw ang totoong pumatay sa kanila. Tama ba, David? Opo, ganun na nga po, Kapitan Merto. Dahil ako po ay isang manunugis ng aswang. Hindi po talaga ako totoong nangangaso ng hayop. Sa halip, aswang po ang aking hinahanap. Hindi ordinaryong tao ang natatagpuan yung bangkay sa kakahuyan. Sila po ang mga manananggal at ik-ik na nagiging tao kapag sumisikat na po ang araw. Hindi ako makapaniwalang ang binatang madalas naming pagtawanan ni Errol ay isa palang malakas na manunugis ng mga aswang. At kung sino pa ang kaibigan ko at madalas ko nakakasama, siya pa pala ang totoong masama. Siya pa pala ang papatay sa akin. Niloko nila tayong lahat. Ngayon naman, Kapitan Merto, sagutin niyo po ng maayos ang itatanong ko. Bakit niyo po nasabi sa akin kanina na hindi ko po kapatid si Errol? Sinabi niya sa akin na anak po siya ni tatay. Hindi ko alam kung tama bang sa akin mo ito marinig. Ngunit alam naming lahat na ampun ka lang ni Cynthia. Wala silang anak ng tatay mo dahil baog si Cynthia. At napatunayan kong ikaw
ang totoo kong anak. Ikaw ang aking anak na inakala kong namatay kasama ng aking asawa. Nasunog noon ang bahay namin. Akala ko, kasama kang namatay doon. Teka, tay. Ano pong ibig niyo sabihin? Paano pong naging kapatid ko si David? Ikaw na ang tumingin sa markang nasa balikat ni David. Yan ang nag-iisang palatandaan na siya ang kapatid mong bunso. Kaya pala, may sunog din siya sa katawan dahil kasama natin siya sa bahay nang mangyari ang sunog at iniligtas lamang siya ng mag-asawang Dante at Cynthia. Hindi, Kapitan. Hindi ako naniniwala sa inyo. Walang katotohanan ng mga sinasabi niyo, Kapitan Merto. Huminahon ka, David. Alam kong masakit na malaman ang buong katotohanan mula sa ibang tao. Lalo na kapag nalaman mong nagsisinungaling sa iyo ang taong pinagkakatiwalaan mo. Ngunit anak, totoo ang sinasabi ko. Anak kita. Ikaw ang anak ko. Naluwa rin si Abong nang makita niya ang marka ko sa aking balikat. Marami pa sana akong dapat itanong, ngunit narinig ko ang malakas na sigawan ng mga tanod mula sa kakahuyan. Anak, sandali! Saan ka pupunta? Matalas po ang pandinig ko at naririnig ko po na sinasalaki ng mga aswang ang mga tanod ninyo. Hindi ko na hinintay na magsalita si tatay. Agad akong tumakbo ng mabilis para iligtas ang mga tanod. Pagkalipas ng ilang minutong pagtakbo, narating namin ang kinaroroonan ng mga ito. Marami na ang sugatan sa kanila. Ang iba naman ay dinagit na ng mga aswang. Bigla akong kinabahan nang makitang wala roon si Sabel. Tay, wala rito si Sabel. Malakas ang kutob kung sinasalakay niya ang bahay namin. Mauna na po kayo sa bahay. Ako na pong bahala rito. Sige anak, mag-iingat ka. Tayo na, Abong. Pero tay, paano po si Bunso? Alam kong kaya niyang tapusin ang laban sa mga aswang na yan. Mas kailangan ni Tatay Ingkong ang tulong natin. Halika na! Napansin ko na lang na tumakbo na ang mag-ama palayo sa akin. Kaya naman, hinarap ko ang mga aswang na manananggal at ik-ik. Halos mabingi ako sa pag-angin nila sa tuwing tinatamaan ko sila ng latigo sa kanilang katawan. Lahat ng mga tanod na naroroon ay nasaksiyan nila kung paano kong pinabagsak sa lupa ang mga aswang habang pinupunit nila ang sarili nilang balat at pakpak gamit ang kanilang matutulis na kuko. Hindi nila mapigilan ang pangangati ng kanilang katawan. At sa isang iglap, lahat ng mga aswang na nasugatan ng aking latigo at palaso ay nagpakamatay sa harap namin. Hanggang sa tuluyan silang bumagsak sa lupa habang wakwak ang kanilang tiyan at butas ang leeg. Mga kasama, sumama kayo sa akin. Iligtas natin ang mga tao sa baryo. Ang mga sugatan, alalayan niyo, bilis! Pagkasabi ko, ay mabilis na akong tumakbo at tinaak ang daan papunta sa bahay. Pagdating ko ron, ay nasa labas ng bahay sina tatay at lolo Ingkong habang nakikipagpambuno ang mga ito sa mga kalaban. Si Sabel naman ay nakalutang sa ere, panay ang pagaspas ng kanyang pakpak. Pilit niyang kinukuha ang aking ina mula sa kulungan. Hoy! Impakta kang manananggal ka! Ako ang harapin mo! Napakahusay mo magpanggap, ah! Ang buong akala ko, magandang babae ka! Yung pala, matandang hukluban ka! Napatingin sa akin ng lahat ng mga aswang, kasunod ng pagkalat ng liwanag mula sa aking singsing. Magkakasunod na pagpapakawala ng palaso ang ginawa ko. Marami ang tinamaan at bumagsak sila sa lupa. Maya-maya pa ay meron namang lumabas na aswang na ik-ik mula sa likod ng mga puno. Ang aswang ik-ik ay tagabigay ng babala sa aswang na manananggal kapag meron silang gustong biktimahin. Lumilikha sila ng huni na ang tunog ay ik-ik. Kaya naman, palagi silang magkasama kapag umaatake sila sa mga tao. Apo ko, mag-iingat ka! At patawarin mo ko
sa mga nagawa ko. Hindi po ito tamang oras para dyan, Lolo. Protektahan niyo po si nanay. Siya ang pakay ng aswang na yan. Hindi ko na tinapos ang aking sasabihin dahil inatake ko na ng pana ang aswang na si Isabel. Subalit nakaiwas ito. Inutusan niya ang kanyang mga alagad para atakihin ako. Kaya naman, sinalubong ko sila ng aking pana. Tinamaan sila sa leeg at agad na namatay. Kailangan mo mapatay si Isabel nang matigil na ang pamiminsala nila, Apo! Opo, Lolo! Mag-iingat po kayo! Pagkatapos ng pana, latigo naman ang ginamit ko. Lahat ng mga aswang na sumubok para dagitin ako, lahat sila ay hinagupit ko ng latigo na tumama naman sa dibdib. Sa harap mismo ni Isabel. Bumagsak ang mga ito sa lupa habang walang tigil sa pagkakamot hanggang masugat ang kanilang katawan. Pagkalipas ng ilang minuto, lahat sila ay agad din na namatay. Dahil abala ako sa pakikipaglaban sa iba pang natitirang mga aswang na ik-ik, hindi ko naiwasan ang kalmot ni Isabel. Tumama yon sa aking braso, ngunit dahil nahawakan ko siya sa dulo ng kanyang pakpak, ubod lakas ko siyang ibinalibag sa lupa. Hindi latigo ang nararapat sa'yo, halimaw ka! Kundi palaso, nabubutas sa ulo mo! Agad kong itinutok ang aking pana at lumipad ang palaso sa ere. Tumama yon sa pagitan ng mga mata ni Isabel na tumagos naman sa bungo nito sa likod. Nilapitan ko siya, saka pinanood kung paano siyang magkamot ng kanyang katawan. Binaklas niya ang kanyang laman at binutas niya ang sarili niyang leeg hanggang sa tuluyan na siyang bawian ng buhay. Ang bagong dating naman ng mga tanod ay pinagtulungan nilang patayin ang mga nakahigang aswang na ik-ik. Napuno ng ingay ang loob ng aming bakuran mula sa galit ng mga tao. Sa isang iglap, napatay nila ang mga aswang. Lahat ng mga nakakita sa ginawa kong pagtugis sa mga aswang, lahat sila ay humanga sa aking lakas at tapang. Pero mas nagulat ako nang biglang sumigaw si nanay. Naalala niya na ako. Tinawag niya akong anak pagkatapos niyang makita ang wala ng buhay na katawan ni Isabel. Nay, nakikilala niyo na po ako. Bumalik na po ba kayo sa katinuan? Kayo na po ba yan, Nay? Cynthia, anak. Siya si David. Ang batang iniligtas ni Dante. Ang batang inilagaan mo. Umiyak ng malakas ang aking ina. Maigpit niya akong niyakap. Kahit hindi ko siya totoong nanay, para sa akin, siya pa rin ang aking ina. Pagkatapos, ay humingi siya ng tawad kay Isabel. Dahil aminado siya na nagkamali rin siya. Ikinuwento sa akin ni Lolo Ingkong kung paano ako napunta sa pangangalaga ni nanay at napatunayan kong si Kapitan Merto nga ang aking totoong ama. Pagkalipas ng 5 araw ay binisita ko ni tatay sa bahay. Masaya ko, anak. Masaya akong makakasama ka na namin ng iyong kapatid na si Abong. Sabi ko naman po sa inyo, tay, ligawan mo na si Nanay Cynthia nang mabuo na ulit ang pamilya natin. Total naman po, biyudo ka. Biyudo rin si nanay. Ay nako, pambihira ka talaga, anak. Huwag ka nga maingay at nakakahiya naman kay Cynthia, baka marinig tayo. Ay nako, bunso. Kunwari pa yan si tatay eh. Halata naman na may gusto siya kay Nanay Cynthia. Tignan mo nga namumula ng pisngi. Tumigil ka nga, Abong. Dinagdagan mo pa ang pang-aasar ng kapatid mo. Tay, aminin niyo na po kasi. Totoo naman na matagal na kayong may gusto kay nanay. Natigil ang tawanan namin nang lumabas mula sa kusina si nanay at may dala ng kape para sa aming tatlo. Habang si Lolo Ingkong naman, dala niya ang nilagang hinog na saging na saba. Ano yung narinig kong liligawan ni Merto si Cynthia? Abay dapat magsibak muna ng kahoy bago umakyat ng ligaw. O tay, narinig niyo sinabi ni Lolo Ingkong ha? Bago raw manligaw, magsibak muna ng kahoy at mag-igib ng tubig. Hoy, hoy, hoy! Sibak lang ng kahoy ang narinig ko Walang pag-iigib ng tubig. Nang hapon na yon,
ay napuno ng halakhakan ang loob ng aming bahay. Ni sa panaginip, hindi ko akalain na sasaya pa ang buhay ko. Tuluyang gumaling si nanay sa kanyang sakit at hindi nga nagtagal, nagpakasal ang dalawa at muling nabuo ang aking pamilya. Sa kasalukuyan po, isa akong kagawad sa aming lugar. Meron po kong 11 anak at masayang namumuhay kasama ang aking asawa. Masasabi ko po na tahimik na ang baryo pagkatapos ng labanan namin ng mga aswang. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na nagpapasalamat, David. Sadyang mapagbiro ang tadhana. Kung alin pa ang hindi mo inaasahan, yun pa ang nangyayari. Ang pagtanggap sa iyong kasalanan ay parang pagpapatawad mo na rin sa iyong sarili. Ang pagiging isang pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo, kundi sa kung paano mo mahalin ang tao na naging bahagi na ng buhay mo. Palagi nating piliin ang kabutihan at tanggapin ang Diyos sa puso natin dahil ang matibay nating pananampalataya sa Kanya ang siyang tunay na magliligtas sa atin laban sa kasamaan.